Alright, so mahigit isang buwan na po simula nagsabi yung anak ko na magsiseryoso sila sa chess at ito nga po, ayan, naglalaro po siya ng tournament ngayon. Ito po ay mini blitz event lang sa chess club na kung saan every Saturday nilalaro nila. So puti po siya dyan, kalaban niya po, kaedad niya lang din na babae. So walang age limit sa tournament na yan, kahit sino pwedeng sumali. Kung mapapansin yung opening na anak ko, tamang ano lang po yan si Jade, tamang development lang. Ayun, hinahamon niya po yung bishop. So very basic at gusto ko yung the way na naglalaro siya ngayon kasi hinapan yung mga basic principle. So kinapture niya po yung bishop, binawi po ng pawn, and then tumalon yung kabayo. Ayan. So ang reason niya dyan, kaya niya daw tinalon yan, para daw pagka takes, bishop takes siya, tinumba pa ng kalaban yung pyesa. Hindi nakaayos yung mga pyesa nila, para po nakapin po yung kabayo, no? Kaya dinipensahan ng bishop eh. So pagka depensa ng bishop, of course nagcasing si Jade para makumpleto na po yung kanyang development. Nagcasing din yung kalaban at dito ako bumilib kay Jade. Medyo bumilib ako sa idea niya kasi nag A3 lang po siya. Ayan, A3 lang, sabi ko medyo passive, medyo passive yung tirang A3, pero may plano pala na matindi. B4. Ang gusto niya mag B5 at tingnan nyo nangyari, kinain agad ng kalaban niya. Siguro akala ng kalaban niya libre, pero tricky kasi yung tire. Kain-kain. Ang ganda ng B4 na yon. Nakuha niya agad yung ganong idea. Ayan, dito lang medyo nagkamali ng konti, pero winning na din kasi. Pwede niya pong kainin yung pawn sa may A7 dyan, pero hindi niya kinain, inatras niya pa eh. Ayan. So si Jade po medyo na siya, kahit pa paano laki ng improvement na nakita ko po compare po sa nakaraang naglalaro siya. Kasi isang buwan mahigit na po siya na regularly naglalaro siya everyday. So ayan kaya ganyan na po yung tira niya ngayon ako nabibilib lang at namamangha. So tumakbo yung bishop. So ngayon kasi one piece up na siya, this is already winning. Pero pag ganito kasi mga bata, kahit winning na ganito parang hindi pa parang hindi pa. In-atake, kinapture niya yung pawn. Libre na kasi, di ba? Siyempre, kinapture niya. At pagka-capture niya, dumipensa yung kalaban sa may C7. Nag-rook lang po sa may C6, Depensa lang. Actually, mali yung tirang rook C6 na yan kasi kaya niyang kulungin yung kabayo by playing C3. Pero wala, hindi pa ganun ka sharp din si Jade para makita niya agad-agad yung ganun. Ang tinira niya po is rook lang po sa may A4, which is also attacking the knight. Ang diferensya po niyan, makakabalik yung tore para depensahan. Pwede kasi mag rook B6 madidepensahan pa yung kabayo. Pareho ng idea, kailangan atakin yung kabayo pero mali yung pinang-ka-atake niya. Ayan ayun na nga, dinipensahan. So ngayon may tatakbuhan na sa C6. Actually ang plano niya pala, atakihin niya pala ng gusto yan tapos nag-win dito. Very standard po yung mga tira niya applying basic principle, malinis, nagdi-develop lang ng pyesa. So yan yung nagusto ko sa laro niya na to. Yung kalaban niya dinipensahan, marunong din chess player din yung kalaban niya. Dinipensahan, tapos ayan na, lamang ako ng material, i-develop natin yung tore. Ayun, siguro magsi-C3 yan para mapalit-palit yung pyesa. Magsi-C3 na nga yan siguro si Jade. May binubulong pa siya sa sarili niya At ititira niya, ayun na nga, nag-C3 na nga po. Medyo natutuwa ako habang nanonood ako dyan actually. Pagpasensyaan nyo na kung magalaw yung video dahil ako lang po yung nagbibideo niyan. Nakatayo lang ako, nakagano, nakahawak. Nakakangalay kaya. Anyway, ayun na nga po. So, tumalon, paatras yung kabayo. Of course, ipapalit ng Jade yung tore. Ayan na, kinapture na nga po. Okay, tinakes. And then, sumisilip siya sa king. Kasi gusto niya pong chicken. And kailangan pa tumayo. Medyo maliit pa sila. Para makabot yung dulo. Umangat yung king. At dito, nakita niya yung king kong best move Ayan rook lang po sa may F8, hitting the pawn or putting pressure sa pawn na nasa may F7. At yung kalaban dyan po, hindi dinipensa ni Chumek. Ayan, umangat. At pagkaangat, ayan, hindi madipensa ng kalaban. Ang pinakadepensa dyan, babalik yung tore. Kaso pag bumalik kasi yung tore, pwede atatira ng bishop D5,
Anyway, one piece up na din kasi. Pero tingnan nyo po yung ginawa ng kalaban dyan at ipapakita ni Jade yung swabbing atake para po may panalo ito na mabilis. Anong ginawa ng kalaban? Umalis yung Reyna. Hindi dinipensahan eh. Kinapture yung pawn. Okay, syempre tatakbo ulit yung Reyna. Takbo ulit yung Reyna malamang. Ay si Jade nag-iPad sa likod. Tatakbo yung Reyna, saan kaya tatakbo yan? Ayun, dun tumakbo. And of course, ano bang gagawin ni Jade? Kailangan maka-atake siya dito. At nakita nyo yung mabilis na paraan para maka-atake. At least yung idea niya nasa pag-attack na talaga, automatic na eh. Ayan no, Knight H4, threatening to go Knight F5 at magbibigay na po ng matinding pressure talaga sa G7 yan. Yung kalaban niya, inatake yung kabayo niya pero kahit atakihin pa yung kabayo, tatalo na nga yan, papasok. At ito po ay talaga namang winning na for the side of Jade. Yung few moves pwede niya nang matihin at hindi na dinipensahan. Pumunta na yung queen doon at nag-isip si Jade, nag-post ng kaunti. Kinapture niya po yung pawn. Of course, tatakbo yung king and immediately mate. Grabe. Stick. Galing ng pretty. Tumingin pa kay daddy.